Hello, magandang umaga po sa lahat. At magbablog lang tayo ngayon sa follow-up tungkol dun sa chat na umiinit na. Ang aking expose na ako lang mag-isang vlogger na nakadiscover nito ay ipapatuloy ko rin tungkol sa 12.3 billion na siningit nila at parang ninakaw na rin nila. So bagong lahat gusto ko magpakilala na ako po si Engineer Toto at ito ang ating palatutunan ng katotohanan. So lahat kayo ay tatawagin kong Katoto. So ito naman, ako naman daw ay kalbo, sabi ng ibang vlogger kasama ni si Kaipe Labrador, pero sabi naman ng nanay ko, gwapo naman. Ay sabi naman ng misis ko, ako yung Vin Diesel o Vin Crudo na vlogger ng Pilipinas. So kaya kahit nakalbo ako, itong binigay na ulo sa akin ng Panginoon, may kasama pang utak, tuwang-tuwa naman ako. Maraming salamat po. Praise the Lord. So ngayon, ang ating pag-usapan ay tungkol ito sa follow-up. Okay, nais ko lang bagitin muna na bago ko pag-usapan ito, gusto ko babatiin si Ricky Mantile. Good morning. Ito na Engineer Toto Kausing, Senator ng Masang Pilipino. Yeah, si Vin Crudo sa Senado. Ito po si Vin Crudo sa Senado. So ngayon, ang una kong expose tungkol dito ay nagsanib puwersa na ang mga demonyo. So sumama na si nung pizza Jess, nung January 15 ko to siniwalat. Nung nasa Butuan City pa ako, siniwalat ko na si Subiri na Senate President ay pumayag na sa kagustuhan. Ibig sabihin, kinausap na to ng kanyang barkada na si BBM. So, ngayon, kung kinausap na siya, susuporta na siya ngayon. So, ang kanyang kunwari, gusto niya rin hanggang lang daw siya, economic provision. Kaya lahat po ng provision sa konstitusyon na nagsasabi tungkol sa ekonomiya sa Pilipinas, kagaya ng pagbibili ng lupa na nakareserba lamang sa Pilipino, kagaya ng mga ating public service, kagaya ng tubig, pagbibigay ng mga kuryente, kagaya sa Meralco, kagaya sa mga ELCO, ECO, Cooperative, Electric Cooperative, kagaya sa mga water districts, sa Maynilad, sa Manila Water, sa NWSS, yan ang gagawin na rin private gawin na ibukasan na, pwede nang bilhin ng mga banyaga. At alam mo naman, ang karamihan banyaga na interesado sa Pilipinas ay walang iba kundi yung Pilipinas. So mga subdivision dito, Kabalin, Crispin Rivera, sumigaw ang aking apo. Hi! ay bibilhin na rin. Magkakaroon na ng subdivision ngayon, puro inchik yung developer. Paano yan? Alam mangyari? So, Midstan, ganun po mangyari. Emergent may distressa, Elibi Ana Ingalyado. So, good morning. So, Elye. So, mayap abak sa mga kabalin ko dyan sa Mabalacat, sa Tarlac, sa Angeles, sa San Fernando. So, Ninita Novera, no? Good morning po. Engineer Cousin, sabi niya, good morning din. Si George Apari, good morning din. Si Emily Susan Romero, good day. Okay, so pagpatuloy natin, ang una kong sabi ko, yung una kong expose ay yung pinalita ko sa inyo na bumalimbing na si Senate President Zubiri. Alam mo yung pagbabalimbing ng senador, bawal po sa senador ang makipagkutsaba sa Office of the President. Bawal din ito makipagkutsaba sa House of Representatives. Bawal din po ito makipagkutsaba sa kahit ano pang opisina ng ibang pamahalaan. Ng pamahalaan natin sa ibang opisina. Bakit po bawal? Kasi po, binuo po sa ating konstitusyon na ang Senado kasama ang House of Representatives ay independyente. Binuo sila para magkaroon sila ng counter-check, magkaroon ng check at balansiyahin yung mga ginagawa na abuso ng Office of the President, ng Judiciary at ng iba pang opisina kagaya ng Constitutional Commissions, no? Kagaya ng Commission on Audit, Commission on Human Rights, Commission on Civil Service, Office of the Ombudsman,
tsaka Commission on Civil Service. Yan ang mga nakagawa na talaga yung prinsipyo niyan na dapat hindi makipagkutsaba, hindi ang office ang ng Senate, lalo na yung Senate President na siyang tumatayo para sa kabuuan ng Senado. Ang nangyari dito, yung ating Senate President na imbis ipakita niya sa madlang Pilipino na siya ay independyente, siya pa ngayon ang nagbulgar sa Pilipinas. Hindi niya alam, hindi ko alam kung alam niya sinasabi niya. Kung binabantayan ba niya bunganga niya o hindi ko alam. Basta kasi sinabi niya, inutusan to siya ni BBM na pag-aralan ang economic provisions para do sa pagbabago ng konstitusyon. So, ang ginawa niya, sabi ko nga, lahat ng economic provisions na may kinalaman sa ekonomiya ng bansa, kagaya ng pagbebenta sa lupa, ay nilagyan niya sa dulo. Bawal, pero nilagyan unless otherwise provided by law. So, ibig sabihin, maliban na lang kung sa Tagalog pa na may batas na kumukontra. Ayan ang ibig sabihin yan. Ang tawag ganyan ni dating commissioner na chairman ng COMELEC na si Christian Monsod na kabastusan, ingenious pero kabastusan. Ngayon, ang iba pang mga provisions sa economic na kasama sa pinanukala ni Zubiri kasi nagsampa po siya ng resolution, kasama niya sa pagtatraidor sa inang bayan natin ay si Sani Angara at saka si Loren Lorenzenta. Yan ang kasama niya. 3 sila ang pumirma. So, ang iba pa gusto niya gagawin, sabi ko nga kanina, yung public service, yung pagbibigay ng supply ng tubig na inumin, kagaya ng Maynilad, kagaya ng Lua, water districts, kagaya ng MWSS, na sakop niya Maynilad at Manila Water. So, magiging incheck kaya ang mangyari niyan. Anong mangyari niyan? Kinuha na nga ng incheck, yung West Philippine Sea na tubig, kukunin pa nila yung mga public service natin at binalaan pa si BBM nang mag-congratulate si BBM kay Lai Chi na nanalo na presidente, bagong presidente ng Taiwan. Ako, kinukongratulate ko si President Lai Chi for winning overwhelmingly the election for president in Taiwan. Long live Taiwan. You fight for democracy. Ganun lang kasimple. Tahasan ko sinasabi yan. Kasi unang-una, yung China nito, kumbaga amor proprio na lang Gusto nilang, dapat igalang din nila ang mga tao na nakatira dyan kung anong gusto nila. Hindi yung ipipilitin na sarili nila. Kaya itong China na to, hindi ko lang alam bakit nag-congratulate din si Biden yung US. Bakit si Bongbong lang ang pinuna ng incheck? Kasi takot sila sa Amerika? Pinatawag ng China yung ating ambassador sa China sapagkat ay papagalitan siya dahil nag-congratulate si BBM sa pagkapanalo ni Lai Chi bilang Pangulo sa eleksyon ng Taiwan. Taiwan! Mas magaling pang Taiwan kaysa China. Kaya bastusan na talaga nangyari sa lahat ngayon. Ito naman po ay resulta ng katotohanan na yung mga boto natin, kung totoo man yan. Pero naniwala pa rin ako, nagpapanalo kay BBM, kay Sara, sa mga senador kagaya ni Robin Padilla, ni Loren Lorenzenta, ay yung Smartmatic. Kasi may proof beyond reasonable doubt na kami. Na lumalabas na galing mismo sa isang makina ang mga boto na binilang para sa kanila. At iyon ay isang makina na mayroong Internet Protocol address number 192.168.0.2. Wala nang iba. Inamin na mismo ng COMELEC yan. Dangan nga lamang, sinasabi nila, gumawa sila ng kunwari explanation. Yung kanilang kamalian, tinago nila sa isa pang kasinungalingan. Nang sinasabi ni George Erwin Garcia na nanggaling daw mga boto sa mga presinto, pinasa mo na sa isang makina bago pinasa na makina sa mga computer ng COMELEC. Kabubuhan. Kasinungalingan pa. Alam mo, yan ang problema sa kabubuhan kung dinugtungan pa ng kasinungalingan. Okay lang sana kabubuhan na katotohanan sinasabi. So anyway, balik tayo dito sa yung sabi ko nung una, humanda kayo. Kasi nagkasamahan na ang mga satanas. So maliban kay Miguel Zubiri, ang isa pang satanas diyan ay si Speaker
Martin Romualdez. So, ang isa pang naging satanas diyan ay si BBM, kunwari demure effect. Kunwari hindi alam, kunwari hindi niya alam na mayroong charter change. Yan, sigurado ko alam niya. Bakit ko nasabi? Kasi pinirmahan niya ang budget para sa 2024. At alam niya na kasama sa budget yung siningit na 12.3 billion pesos para sa People's Initiative. Ganun lamang yung kasimple ang dahilan dyan kung bakit ko nasabi. So, ibig sabihin, talagang alam na alam niya. So, ngayon, ito pa. Napakinggan ko si George Erwin Garcia na chairman ng COMELEC sa interview ni Pinky Webb sa CNN sa programa niyang The Source. At tahasang sinabi ni George Erwin Garcia na wala silang hininging budget para sa plebisito. Tahasan niyang sinabi. At ang hiningi lamang nila ay para sa mga opisina ng COMELEC. Na sana mabigyan sila ng pundo, ng pera para makapagpatayo sila ng mga opisina ng COMELEC sa kada bayan, kada lungsod, kada lalawigan. Kasi sa ngayon, nagmumukha silang squatter, nakikiupa lamang sa mga opisina ng mga munisipyo. Kung gano'n ang mangyari, pwede silang diktahan ng mayor, pwede silang diktahan ng gobernador, ng congressman. Ganun po ang nangyayari. So, yan ang gusto nila hingin. Tapos, humingi na po sila ng pundo, dagdag doon sa inuumpisahan nila na ipapatayo nila na headquarters ng COMELEC sa national. Kasunod, humingi rin sila ng budget para gagastusin sa preparasyon ipaayos sa mga sirang makina na gagamitin sa 2025 elections. Humingi lang sila ng pundo para sa preparasyon para sa 2025 elections. At tahasan niyang sinabi, wali sila humingi ng budget para sa People's Initiative. Ngayon, kung ganoon pala, ano ang ibig sabihin nun na yung tao ni Romualdez na si Congressman Elizalde Co ng Ako Bicol ay nagsiningit niya ang 12.3 billion pesos doon sa Bicameral Conference Committee. Na hindi ba lang napansin ni Angara? Hindi napansin ng ibang senador ni Coco Pimentel. Hindi napansin ng iba pang mga congressman. Ay nako, hindi ko alam kung nagbububuhan kayo lahat. Napakasimpleng bagay. Alam nyo na kung masingitan kayo hindi. Bakit niya pinalusot? Ito naman si BBM, alam niya na nakalusot. Pinirmahan pa niya ko, nagiging batas tuloy. So nagkaroon tayo ng sitwasyon na ganito. Ang 12.3 billion pesos ay siningit na illegal. So bakit ko nasabi na illegal? Ganito po yun. Bago nasa konstitusyon kasi natin na kung gagawa ng batas ang mababang kapulungan na ang tawag ay House of Representatives at gagawa rin ng batas ang Senado kung sa parihong batas na gagawin nila ay nagkaiba-iba yung nagkabanggaan ng kanilang mga provision. Dito sa particular na batas ng budget na gagastusin ng Pilipinas na pamahalaan para sa 2024 ay nagkabanggaan ang budget na para sa COMELEC. Nakalagay lamang ang budget sa COMELEC sa House of Representatives na inaprubahan ay 27 billion 133 million 801,000 pesos. So, nung ipinasa sa Senado, dinagdagan ng Senado ng 500 million. So, kaya nagiging 27 billion 633 million 801,000 pesos. So, ibig sabihin, ganun. So, pagdating doon sa Bicameral Conference Committee na siyang tinayo ng konstitusyon para ayusin ang mga hindi magkatugma na batas mula sa House of Representatives at mula sa Senado. So, ang ginawa, so ano ibig sabihin? Ano sa common sense mo? So, kung pwede taasan man ang budget ng COMELEC hanggang plus 500 lang. Kasi ang budget ng Senado na ginawa ay 27 billion 633 million 801,000. Ngayon ang sa Kongreso o sa mababang kapulungan 27 billion 133 million 801,000.
So sa makatwid, may diferensya na 500 million. So kung gusto mo baguhin at pagtutugmain, ang otorisasyon o kapangyarihan ni Elizalde Co bilang chairman ng Appropriations Committee ng House of Representatives ay hanggang mag-adjust siya hanggang 500 million lamang. Pero hindi niya pwede gagawin yun dahil nanggaling siya sa House of Representatives na kung saan tinalaga na ng House of Representatives na hanggang 27 billion 133 million 801,000 lang sila. Pwede sana yan na ipagpipilitan niya kasi itong aking kasama, itong gusto nila. Ito yung official na tayo, the stand ng House of Representatives, 27 billion 133 million 801,000 pesos. So, hindi siya autorisado ng kanyang grupo ng House of Representatives na umangat na tumaas pa diyan. Pero sa kabila naman, sa House, sa Senate na delegasyon, kanila nag-umpisa sa 27 billion 633 million 801, sila ang may karapatan na magpataas. Sabihin nila sa House of Representatives, mababa yan sa iyo, pataasan natin, ipantay natin sa aming gusto. Hanggang doon lang, kung mayroon man, pwede pataasin. Hanggang 500 million lamang. So ang tanong ko, bakit mo ginawa na 12.33 million? Ikaw pa, Elizalde Co na House, ang nagdagdag. At bakit mo ang Gara pinayagan? At bakit kayo, lahat ng senador nandun kasama si Coco Pimentel, bakit nyo pinayagan yan? Ang budget po, ayon sa konstitusyon natin na pinakamataas na batas sa Pilipinas, kung tatawagin yan, appropriation. Sinasabi sa appropriation, ang lahat ng appropriation o budget na gagawin ninyo, ipapanukala ninyo, kailangan may nakalagay kung saan gagastusin. O ngayon, dahil hindi hiningi ng COMELEC sa para sa initiative, People's Initiative o para sa plebisito, walang purpose, walang pakay. Kung walang pakay, unconstitutional. Labag sa konstitusyon ang ginawa mo, Martin Romualdez, inutusan mo si Elizalde Co. Kasi nga walang hiningi COMELEC na ganung budget eh. Nang pinasok nyo, siningit nyo doon sa budget ng referenda, elections, recall, plebiscites. Doon nyo sa item nilagay nyo. Dapat nilagay nyo doon sa item na expenses for preparations for 2025 elections. Wala, hindi nyo ginawa doon. Ginilagay nyo sa People's Initiative. Anong purpose? Iyan ang ebidensya na simula planado na nila. O di ba, winarningan ko na kayo at nung kahapon o kagabi ay nag-vlog ako, pinakita ko, kinumpute ko, na-discover ko ang 12.3 billion na singit at walang dahilan. So, labag ito sa batas. Kaya ako po ay magsasampa ng petition sa Supreme Court na i-invalidate o ideklara na basura yung 12.3 billion na singit. Kasi wala namang hindi naman hiningi ng COMELEC yan, yung plebiscite. Bakit nyo nilagay sa singit? Congress is not allowed to make a law for a budget without purpose. Ito walang purpose. Walang ang tsatsayo. Sa ngayon wala pa. Although may nagpapirma-pirma at matindi pang pirmahan, umiikot at tumitindi pa, dami nang tumatawag sa akin, ay wala pa rin opisyal na record sa COMELEC. Kasi hindi pa sila nakasumiti sa COMELEC. Kita mo na, kabastusan. So ito na ngayon, ang kasunod, saan sila kumuha ng pondo? Base sa sinabi ni Congressman Ed Silagban na isang Vatican na congressman, 30 years na mahigit na satan na congressman, ay pagdating ng January, wala talagang pondo ang Kongreso. Kasi, ka-approve pa lang, gagawa pa lang yan. So, sino ngayon ang magpupundo? Base po sa karanasan ng buhay natin, lahat ng congressman ay kausap na nila ang kanilang paboritong kontraktor. Ang kontraktor ang magpapaluwal, magkas-advance. Kaya ang lahat ng mga advertisements na nilabas mula nung traslasyon o January 9 hanggang ngayon, umabot nata nito 100 million mahigit ng gastos.
Saan ang galing? Galing sa mga kontraktor ng DPWH. At ayon pa kay Ivy Marcos, sinabi niya na confirm niya rin ang galing sa mga kontraktor ng DPWH. Hindi ko alam kung saan kakampi si Amy, kung kay Romualdez o kinukontra niya o ano, o nagpapapugi lang sa tao. Sinabi pa niya na mismo DPWH na kontraktor nagpapaikot din ng perma ng isang pirasong papel. Hindi pa pasayan eh. Maling-mali eh. Unang-una, hindi kilala ng tao na pumipirma. Sino yung attorney Abad et al. Na nakalagay doon? Attorney Anthony Abad. With your respect to your panyero, mali pong ginawa nyo. Hindi man lang kayo nag-isip ng tama, ng malalim. Saan ka ba nag-aral ng law? Ayoko mag-insulto sa iyo, pero yung produkto mo, mali. So, lumalabas ito talaga, bastusan ito. Ipipilit nila na babaguhin ang konstitusyon para tumagal sila sa pwesto. Ganon lamang ko kasimple. At kung tumagal sila sa pwesto, tuloy ang nakawan. Oh, ngayon, naalarma din ng grupong Duterte. Kinontra ni Pulong Duterte na sa kanyang distrito sa Davao, 3rd District, ay kukontrahin niya. Hindi ko alam 3rd District ba siya, 1st District. Pasensya na. Ang nagpapaikot naman ng perma sa Davao City, yung kanilang kakampi dati na si Congresswoman Migs Margarita Nograles. Ganon po ang nangyayari sa Pilipinas. Kaya ito dito, ano ito, lukuhan na talaga ito. So lumalabas, halos lahat ng senador dyan, kagaya nung ginawa nung ipinasa yung Maharlika Investment Corporation, pati yung idol nyo na si Rapi Tulfo ay nag-author pa doon. So hindi malayo, itong chat-chat to, pati si idol nyo, Rapi Tulfo, bumuto rin dyan. Kasama dyan si Bato, kasama si Bongo, kasama si Bong Revilla, kasama si Lito Lapid, kasama si Loren Lorencinta, kasama si Sanay Angara, kasama si Wen Gatchalian, kasama si Joel Villanueva. Mga barkada ni BBM yan eh. Kasama si, ewan ko lang, nagdududa ko, baka kumontra si Chis Escudero. Si Grace Pom, malamang sa kasama din dyan. So, ang Senado po kasi natin, mga senador, pasensya na sa inyo ha, ang impression talaga ng bayan, madali lang kayo busalan ng pera para magbago ang inyong katayuan. Dati kumukontra kayo sa tsatsa. Ngayon, kayo pa na ngayon ang nagpapasimuno. Nagsampa pa ngayon ng resolution itong si Zubiri, si yung Angara at saka Loren Lorencinta ng resolution na babaguhin ang economic provisions. Hindi lang yan. Pati education, magmamayari na ng school natin ngayon ang mga banyaga. Siyempre, pag sinabi ko banyaga, karamihan ding interesado ay mga Chinese. So ano pa? Oh, mga recruitment. Sa ngayon, hanggang 70% Pilipino dapat ang may-ari. 30% lang ang banyaga. So ngayon, maging 100% na yan. Wala na, ibigay nyo na lahat. Mayroon tinatag na patriarchal property. Mayroong property na may kasamang history. Pwede nilang ibenta yan. Sige, ibenta nyo na lahat. So ano kaya mangyari ngayon kung lahat ng lupa dito, pag majority ng lupa, pag-ari ng mga banyaga? Saan pupunta mga Pilipino na walang ang lupa, walang bahay? Kaya karamihan sa ating mga Pilipino ay puro squatter. Anong klaseng housing authority na kanyan, na programa? Hindi man lang kayo makapagbigay tugon sa talagang totoong pangangailangan pabahay. So, marami sila no? So, hanggang dyan lang muna ang aking vlog sa ngayon ito. Magta 30 seconds, 30 minutes na. So, na lang ako mag-shoutout. Si Susan Otares, good morning, Engineer Toto. Rodolfo Sarona, pirma, halo pirma, kapalit ng inyong walang katapusan na pagdurusa. Ayun, mga pirma, pinapangako, ayuda. Pumirma ka para mailista ka sa
AX. Ano yung AX? Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ang binibigay niya ay 10,000. Ano namang ibang ayuda? Yung tupad. Bibigyan ka trabaho, 30 days. Sisweldo ka minimum wage. So para mapasok ka kahit wala kang trabaho, pipirma ka rin kasi may lista ka sa tupad. Suppose may tinatawag pang MAIP, Medical Assistance for Indigent Persons. So kung may mga opera, mga ospital, yan ang inyong ang inyong pupuntahan, tumakbo ka sa Department of Health. Tapos mayroon pang 4Ps o mayroon pang tulong para sa singles. Mayroon pa para sa PWD. Mayroon pa sa seniors. Lahat yan, ginagamit ninyo. Actually, yung AX, ginagamit nyo sa vote buying noong nakarang barangay elections. Lalo na dyan sa Davao del Norte na in-expose ni Governor Edwin Hubahib na yung grupo nila ni Chongki Tan, namimili ng buto. Namimigay kasi ng ayuda ng AX sa araw ng eleksyon mismo, October 30, 2023. So si Divina Ballesteros, good morning po. Si Buena Babiron Carta, future senator, salamat po. Sam, good morning. Attorney Toto, pray, mananalo kang senador. Si Blessing Me More, baka may signature na yan, gamitin pa sa pandaray ng election. Doon nga sa ID ng pinagras before 2022 election. Doubt ako doon. Si Susan Otares, good morning. Si Rodolfo Saruna, nabasa ko na. Alolalia, good day po, future senator. Rodi A. Bragais, watching from Denmark. Menda Ballesta Gahe. Keep safe. Engineer Toto, Jonathan Dionisio. Dito sa amin may nagpapapirma. Itatanong yung mga papapirma kung saan, para saan, hindi rin alam. Basta sabi daw ni Mayor. Ay, yung Mayor kasi dyan. At saka gusto ko lang pala sabihin sa inyo na inanunsyo na rin, binalita ni Ed Silagman, congressman, na mga mayor sa Albay ay kakaso sila sa mga nagpapapirma. So, 7 Panorip. Magandang umaga, Sir Toto. Puro ka kasi gahaman pansarili. Ilang iniisip kaya kailangan manalo kayo sa 2025. Salamat po. Tulungan niyo talaga ako. Rodolfo Saruna, wala na tayong magagawa sa nadinaya 2022 national elections. Pakapalan na lang ang mga tuso at manhid dahil hawak na nila ang kulto, hustisya at Pilipinas. Nagmaang-maangan yung mga tao, ang mga tuso na yan, manhid pa. Nina Projects, alam niya yun. The mere fact na inutusan niya si Migs magpasa ng constitutional amendments revision na Senate. Tama, yan ang another evidence. Tama kanina, Projects of reacts. Ang mga magnanakaw, gagawin lahat ng pagnanakaw lang good high noon, engineers. Okay. Mayap aog to sa mga kabalin. Na mga, lalo na dun sa pinanalo ko sa Sibira, Mabalacat, sa kaso na double sale. Ang kaso dyan nila, mahigit sila 200 na pinanalo namin. Bumili sila ng bahay at lupa na magaganda dyan sa Sibira, Mabalacat. Kamukat-mukat, hindi nila akalain yung bahay na binili nila. Binenta din pala ng Globe City kung saan sila bumili sa Pag-ibig. Akalain mo. Tapos ang Globe City na yan, ang pinangungunahan dyan, yung Sweetik na sino, yung syndicated estafa expert na si Delphine Lee. Pati anak niya si Dexter Lee. Ngayon, kinasuhan kayo ng Pag-ibig na double sale. Yun pala, kasabot din Pag-ibig. So double sale, estafa. So nakapiansa ka lang dahil nagbaliktad lang ang Supreme Court at pinayagan ka na sabihin hindi syndicated estafa kasi yung 5 tao na involved, si Christina Sagon, sino pa? Marami may Sahagon, tapos ang isa may tagapag-ibig. Ang ruling ng Supreme Court, hindi mo matatawag na syndicated estafa kapag ang isa ay hindi kasama sa isang korporasyon. So ang kasama sa isang korporasyon, si Dexter Lee, si Delphine Lee, si Christina Sahagon, at saka si Sagon. Ang si Attorney Alvarez ba yun, ay hindi doon kasama kasi official siya ng Pag-ibig. Kaya nakapagpiyansa. Matagal, mahigit 2 taon sila nakakulong si Delphine Lee sa provincial jail ng Pampanga sa San Fernando City. Pero at least, naipanalo namin ang kaso. At inayunan kami ng Human Settlement Adjudication Commission in bank, pinakamataaas.
na talagang dineklara nila null and void ang ginawa ng pagbebenta sa Pag-ibig. Null and void din ang ginawa sa pagbebenta sa Westchester Realty Corporation. Kasi ang nangyari sa mga client namin na nung ako'y abogado pa, ako'y nagsimula ng kaso niyan, ay nakabili nga sila, hindi alam, binenta na ni Globisatic doon sa Pag-ibig. Ang ginamit naman na paraan ni Globisatic para bilhin ng Pag-ibig ang 10,000 units for a total of 7 billion pesos. So binayaran siya ng Pag-ibig na 7 billion pesos. Sa pamamagitan ng kanyang pakipagkaibigan kay Noli de Castro na siyang Vice President noon, na siyang Secretary ng Housing. At sa pamamagitan ng kanyang pakikipagkaibigan kay Ted Filon na barkada ni Noli de Castro. So, ang nangyari, nag-imbento sila ng Pag-ibig member na kunwari bibili ng bahay. Puro peke. Kaya nangyari, dahil peke ang mga pangalan, hindi naman totoong Pag-ibig member, pinapalabas nila ng mga ambulant vendors, nagbebenta ng isda, nagbebenta ng turon, nagbebenta ng kung ano-anong mga kakanin sa kalsada, at ginawa ng self-employed Pag-ibig members. At in-advance ni Del Pinley ang 2 taon na contribution pabalik. Kasi sa requirement ng Pag-ibig, hindi ka pwede mag-loan ng bahay kung hindi ka naka 2 years na nagbigay ng contribution sa Pag-ibig. So, nangyari, ni-release. Kasi kausap na nila, kasabot na mga official sa Pag-ibig. So, nung ni-release, pagkatapos ni-release, nagbilang, lahat ng mga binenta sa Pag-ibig ay rematado kasi magiging sangla. Rematado sapagkat hindi naman totoong tao, wala magbabayad. So, kung niremata ng Pag-ibig, lahat ng 10,000 units, ay ang titulo, maswerte yung Pag-ibig, hawak ng titulo. Ang mga client namin, walang hawak ng titulo. Walang ang hawak ng contract to sell. So, dahil hawak nila, naibenta pa ng Pag-ibig sa Westchester Realty Corporation. Nabili naman, makakita ka ng sitwasyon, ang bahay na binili ng Pag-ibig noong 2010 sa halaga ng 7 billion pesos ay binintang palugi. Binenta na lang na 2 billion. At ginawa ng bumili na Westchester Realty Corporation nang nabili, konting ayos lang, konting pintura, binenta ng tag 1.4 o 1.6 million kada isa. Ay, nako. Pero lumalabas na yung Westchester ay dami lamang na kunwari na sila ay korporasyon na hiwalay. Yun pala sa likod doon, ang perang ginamit sa pambili ay galing kay Del Pinley. Iyon yung kanyang kinulimbat mula sa elite sa Pag-ibig. Kaya naipanalo ko yung mga Kapampangan dyan sa Mabalacat. So, George Sapari, attorney, buy na muna. Sige, baka hindi mabutan ang train. Okay. Tapado, Los Angeles, California. So, Rodolfo Saruna, George Sapari, attorney, pera-pera lang yan sa Mel Mendez Bulabos. So, Nenita Novena, LJB, nabanggit ko na, no? Si Mitch Tan, nabanggit ko na siya kanina. So, si Eddie Resign, thank you po sa sticker. Si Jacqueline Oike, keep safe, Engineer Toto, I will support you. Rodolfo Saruna, we will support you always. Toto Kausing, Tessie Lee, Engineer Toto Kausing, good AM. Vivian Sarimo, okay lang siguro tanggapin ang ayuda, pero sa pagboboto ng mga Pilipino, di dapat diktahan. Jacqueline Oike, Jackie Oike, watching from Japan, keep safe. Rodolfo Saruna, pinagkanulo ang demokrasya ng Pilipino, pati kalayaan, wala na hinahangad. Na ang mga satanista, kundi ang kanilang kaharian ng kadiliman, listado. Edelstein, magandang araw, Katoto. James Cabigas, no to Chacha, no to Unlimited Krakot. Tapos Janila, good morning. Buena Bebirang Karta. So, kay Malo Castro, good morning. Ito na tutukasing prayer po namin na mananalo ka sa Senate, sa Senator. We really need you. Nawa, mapag-aralan ng ISI na ibalik ang license mo bilang mabuti, matalino at higit sa lahat, may puso sa mahirap. Yun lamang po. Tingnan nyo, payat ako, di ba? Pang 12 araw ko na po kayo na fasting na walang kainan. Tutuloyin ko po ito. Kasi lumit na yung tiyan ko, palitin ko pa lalo hanggat sa magkaka-abs ako. Okay. So, hanggang dyan lang muna tayo, no? At nais kong i-discuss sa inyo sa huli, yung ang totoong people's initiative na ginawa ko. At higi ko ng tulong sa inyo na yun ako tulungan sa pagpapapirma. Ito'y walang bigay ng pera, kundi sariling
galaw ng mga tao ang mangyayari. Ang aking panukala, number 1, dalawa lang, ay papalitan na ng mga tao ang mga magiging judge sa mga korte, sa piskal, sa ombudsman, at sa COMELEC. At ang pangalawang panukala ko ay pagtibayin, palakasin natin ang pagbabawal sa political dynasty na kung saan nakikita natin ngayon, mayor si tatay, gobernador si lolo, congressman si kapatid, ganun nangyayari sa atin. So, para matigil na yan, kasi nag-ugat naman yan sa vote buying. Wala nang mananalo laban sa kanila kasi may nakauna na sila, nakapundo na sila. Pag nanakaw ng pundo mula ng bayan, mula kaliwat kanan. Kaya nga sabi nga ni nasirang Jograd de la Torre, kukurakot sila dun sa left, kukurakot din sila dun sa right. Alisin sila, tonight. Money. Naalala ko si Jograd na barkada ko. Ay, namatay siya. Barkada namin ni Capersi Lapid, si Jograd de la Torre. Nauna lang si Capersi sa kanya. Pero matindi kami kung magsamahan kami. Lahat ng mga biruan nadadanas sa akin. Ako'y tampulan din ng pagbibiro mula sa dalawang ito na aking mga barkada. So anyway, ang aking pangalawang panukala ay babawalang tumakbo ang magkakamag-anak hanggang sa 6 degree by consanguinity and affinity. Pag sinabi ko 6 degree, hanggat doon sa apo ng aking pinsan ang pagbabawal. Hindi pwede tumakbong sabay. Hindi pwede na tumakbo siya kung merong isa nakaupo na sa elective position man or appointed. At hindi rin pwede na magre-resign ng isa para tumakbo isa. Kasi paikutan yan. Iikutan lang nila ang batas. So, yan po ang aking ano. Kaya hanggang dito na lamang. At magandang umaga, BBM! Janila, ato nito to. Ask ko lang po kung final na yung dokumentasyon ninyo. Di, antayin nyo muna, may babaguhin pa ako. Antayin nyo muna, may babaguhin lang ako. Gagawin ko Word. Kasi ang pinadala kong PDF copy ay maraming hindi alam kung paano i-print. So, Malo Castro, tapos si Vladimir, Sir Toto, paggagamitin pala ang Smartmatic, no? Tama, gagamitin sigurado yan kahit na tinanggal na nila. Tereso Bayan, at saka pala may sorpresa itong grupo ng T-Intrayo. Tingnan na lang natin. At malamang magkaroon ng bilangan para i-check kung totoo ba talaga. Kasi kami napatunayan na namin na talagang gamit ang ebidensya mismo ng COMELEC, napatunayan namin without na walang duda na ang nagpapanalo lamang kay BBM at saka kay Sara ay ang Smartmatic. So ngayon, paano mo paniwalaan na totoo ang bata ni Sara? Kasi sa survey ngayon, pinakamataas niya porsyento, 42%. Eh di kung 55 billion ang bumoto, ilan ang 30% na 55, 4 times 5 is 20, dapat 20 plus million ang boto niya. Hindi 32. Si Sara at saka si BBM. Ganun na ho, kasimple yan. Kaya ngayon, naungusan siya sa huling survey daw ko, hindi ko maniwala kung totoo yan, na sa Tangere, mas lamang si Tulfo, 42%, 38 na lang si Sara. Ayan. Hindi ko alam, hindi ako naniniwala sa survey, hindi yan mga totoong survey. Gawa-gawa nila yan para kondisyonin ang utak nating lahat. Ang totoong survey, kayo. Bakit? Natanong na ba kayo? Lagi kong paboritong pakinggan yung sinasabi ni Capersi Lapid. Bakit mara kayo maniniwala sa survey? Bakit? Natanong na ba kayo? Ganun lang simple katanong ni Capersi Lapid. So, Robel Garcia, magandang hapon po katuto. Kaya, kayong mga pakiusap lang bago ako mag-out. General Acorda, we are now becoming impatient. Gawan mo ng paraan na mahuli si Bantag. Isama mo na rin ibang kriminal. Pati si Zulweta, pati si Teves. Lahat-lahat na. Pati yung mga kriminal. At ang isa pa pala, bakit hindi niyo imbestigahan? Ang utos ng Senado ay imbestigahan pati si Atong Ang sa missing sa Bulngiro. Bakit hindi kayo nag-imbestiga? Yan lang muna. Ano lang yan? Kung sa Cebuano pa pahalipay, abangan ninyo ang aking expose tungkol dyan. Matindi ang expose ko tungkol dyan.